30 taong sakripisyo itinapon sa basurahan. Habang umiiyak ako sa malamig na kalsada, ang taksil kong asawa at ang kanyang kabit ay nagpapakasaya sa loob ng aking bahay. "Lumayas ka rito? Wala kang karapatan!" sigaw ng biyenan ko. Akala nila nanalo sila hanggang sa pumasok. Ang abogado dala ang bomba ako. Ang solong legal na may-ari ng buong mansyon, tapos na ang panahon ng aking pagtitimpi. Handang-handa na akong pabagsakin kayo. Handa ka na bang makita kung paano wawasakin ng isang inaping asawa ang buong pamilya Alcantara? Damit mo lang ang pwede mong dalhin out of this house. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging iyo, Mirasol. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Pilar ay parang malamig na tubig na itinapon sa aking mukha sa gitna ng hapagkainan. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga daliri. Ang hawak kong kutsara at tinidor ay nanginginig na tumama sa porsela ng plato na lumika ng isang matalas na tulog sa gitna ng nakabibingit na katahimikan ng silid-kainan. Tumingin ako sa dulo ng mahabang mesang gawa sa mahalagang kahoy na mahogani. Doon nakaupo ang aking biyenan, nakataas ang baba na katingin sa akin na tila isa akong maruming basahan na aksidenteng naipasok sa loob ng kanyang ancestral mansion. At sa tabi niya, nakaupo ang aswa ko, ang lalaking pinarangalan ko at pinaglingkuran sa loob ng 30 taon, si Gideon. Ngunit hindi ako ang tinitignan ni Gideon. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa baywang ng isang mas batang babae na nakasando ng kulay pulang sutla. Si Yvette. Ang babaeng 3 buwan pa lamang niyang nakikilala, ngunit ngayon ay nakaupo na sa mismong upuan na dating pagmamay-ari ng aking yumao na ina nang pumasok ako sa pamilyang ito. "Narinig mo ang Mami Mira," malamig na sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay walang kaunting bakas ng awa o pag-aalinlangan. "Yvette is pregnant with my heir. Isang tunay na Alcantara. Hindi na natin kailangan maglokohan pa. Matagang ang patay ang pagsasama natin. Pirmahan mo na ang quitclaim deed na yan at umalis ka na bago pa makakita ang mga kapitbahay ng eksena." Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Tila ba ang hangin sa loob ng malaking silid na ito ay biglang naubos. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo at ang puso ko ay pumukpok ng napakabilis sa loob ng aking ribcage na parang gustong tumakas sa sakit na nararamdaman ko. 30 taon. 30 taon kong itinaguyod ang pamilyang ito. Nang malugi ang negosyo ng mga Alcantara sa antique shop, 20 taon na ang nakalilipas ako, ang nagpuyat para magkumpuni at magbenta ng mga antigong muebles upang mabayaran ang kanilang mga utang. Nang magkasakit si Doña Pilar at hindi makalakad ako, ang nagpaligo, nagpakain at nagtiis sa lahat ng kanyang pambabastos habang ang sarili niya mga anak ay ayaw siyang lapitan. Inalagaan ko ang mga anak namin ni Gideon hanggang sa makatapos sila sa kolehiyo at makapagtrabaho sa ibang bansa. At ngayon sa harap ng isang hapagkainang puno ng masasarap na pagkain. Itinuturing nila akong isang palamuti na pwedeng itapon sa tabi ng kalsada kapag nabulok na. "Mira, huwag mo nang idahilan ng emosyon." Muling pagsasalita ni Doña Pilar habang pinalalapit sa akin ang isang kapal ng mga papel gamit ang kanyang daliring puno ng mamahaling alahas. "Nagmula ka sa isang mahirap na pamilya sa lalawigan. Nang pakasalan ka ni Gideon, pinigyan ka namin ng tirahan at pagkain sa loob ng 30 taon. Utang mo sa amin ang buhay na mayroon ka. Huwag kang maging matakaw. Ang bahay na ito ay sa pamilya Alcantara lamang." Tumingin ako kay Yvette. Ang babae ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang baso ng alak, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangingibabaw at pang-aasar. May suot siyang bagong singsing na may alahas na brilyante ang singsing na pagmamay-ari ng aking ina na matagal nang nawawala sa aking aparador. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nabasag sa loob ng aking dibdib. Ngunit hindi ito ang aking espiritu. Hindi ito ang aking dignidad. Ito ang huling natitirang piraso ng pagmamahal at awa na meron ako para kay Gideon at sa kanyang pamilya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ilaglag ang mga plato at baso sa sahig upang lumika ng napakalakas na ingay. Gusto kong tanungin si Gideon kung paano niya nagawang ipagpalit ang 30 taon ng aming buhay sa isang babaeng hindi pa nakikilala ang kanyang totoong pagkatao. Ngunit alam ko kapag umiyak ako, sa harap nila,
ibinibigay ko sa kanila ang tagumpay na gusto nilang makita. Ang makita ang isang Mirasol Dalisay na nagmamakaawa sa kanilang paanan. Hindi ko yan gagawin, kahit kailan. Dahan-dahan kong itinuwid ang aking likod. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan sila ng diretso sa kanilang mga mata. Ang aking mga luha ay nagbabadya sa gilid ng aking mga mata. Ngunit pinilit ko itong pigilan sa pamamagitan ng malalim at tahimik na paghinga. Yun lang ba? Tanong ko sa isang mahinang boses, ngunit napakalinaw at walang kaanting panginginig. Nagtaka si Gideon. Kumunot ang kanyang no, tila hindi inasahan ang ganitong reaksyon mula sa akin. Inasahan siguro niya na ako ay luluhod iiyak at magmamakaawa na huwag siyang makipag-iwalay. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Malamig na sagot ni Gideon. Huwag ka na magdrama, Mira. Isang maliit na maleta lang na mga damit mo ang pwede mong dalhin. Lahat ng alahas at gamit sa bahay na ito ay pagmamay-ari ng mga Alcantara. Tumingin ako sa papel na nasa aking harap. Isang quitclaim at waiver of rights document. Isang kasunduan na nagsasabing isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa ancestral mansion na ito at sa lahat ng ari-ariya ng pamilya Alcantara kapalit ng 50,000 piso bilang tulong pinansyal. Kumuha ako ng bulpen mula sa aking bag. Nakita ko ang mabilis na pagingiti ni Yvette at ang pag-inhale ng malalim ni Doña Pilar sa akala nilang mabilis kong pagsuko. Ngunit bago ko idikit ang dulo ng bulpen sa papel, tumingin ako kay Gideon. Gideon, sigurado ka ba na gusto mong pirmahan ko ito ngayon din? Tanong ko sa kanya. Pirmahan mo na, utos ni Gideon na may halong inip. Huwag mo nang patagalin pa ito. Gusto na naming magpahinga ni Yvette. Mabagal at maingat kong isinulat ang aking pangalan sa ibaba ng dokumento. Ang bawat kurba ng aking pirma ay parang isang patalim na pumutol sa huling tali na nag-uugnay sa akin sa impyernong ito. Nang matapos ako, ibinaba ko ang bulpen, kinuha ko ang aking maliit na leather bag mula sa tabi ng aking upuan. Sa loob nito ay ang aking mga personal na dokumento, ang lumang panyo ng aking ina at 2 pares ng simpleng damit. Wala akong kinuha kahit isang mamahaling alahas o gamit na binili gamit ang pera ng mga Alcantara. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Naramdaman ko ang paginig ng aking mga binti dahil sa matinding tensyon, ngunit pinilit kong humakbang ng may buong katatagan. Bago ako tumalikod, dinala ko ang aking kamay sa loob ng aking bag at inilabas ang isang mabigat na tiyumpo ng mga susi na gawa sa tanso. Ang mga susi sa bawat pintuan gate at silid ng napakalaking ancestral mansion na ito. Dahan-dahan ko itong ibinaba sa gitna ng mesa sa mismong tabi ng baso ng alak ni Yvette. Ang tunog ng tanso na tumama sa mahogany ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Ipinagkakaloob ko na sa inyo ang lahat ng narito. Sabi ko habang nakatingin kay Doña Pilar at Gideon. Ang bahay na ito, ang mga muebles, at ang lahat ng kasinungalingan na binuo nyo sa loob ng 30 taon. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka palabas? Garalgal na boses na sabi ni Doña Pilar, bagamat halatang nagulat sa aking kawalan ng takot. Huminga ako ng malalim, tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig na gawa sa Nara ay parang isang pagpapalaya sa aking kaluluwa. Narinig ko ang mahinang tawanan ni Yvette at Gideon sa aking likuran at ang tunog ng pagbuhos muli ng alak sa kanilang mga baso bilang pagdiriwang sa aking pag-alis. Inisip nila na nagtagumpay sila. Inisip nila na iniwan nila ako walang kahit ano sa gitna ng kadiliman ng gabi. Lumabas ako ng pinto at naramdaman ang malamig na hangin ng gabi sa aking mukha. Ang kalangitan sa Batangas ay madilim at walang mga bituin. Ang aking mga paa na nakasuot ng simpleng tsinelas ay naglakad sa mahabang daanan ng semento patungo sa malaking pintuan na gawa sa bakal sa dulo ng bakuran. Nang makarating ako sa malaking gate, huminto ako. Lumingon ako sa huling pagkakataon upang tingnan ang 3 palapag na ancestral mansion ng mga Alcantara. Ang bahay na naging kulungan ko sa loob ng 30 taon, kung saan ako itinuring na isang alipin at walang kwentang tao.
Isang dahan-dahang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Dahil sa sandaling yon, narinig ko ang tunog ng isang malakas na makina ng sasakyan na huminto sa labas ng gate. Ang liwanag ng dalawang matitinding ilaw ng isang itim na luxury sedan ay tumama sa aking mukha. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana, hawak ang isang makapal na leather briefcase. Si Ate Raymond Santos. At sa likod niya ay dalawang lalaking nakasuot din na may hawak na mga opisyal na folder mula sa Registry of Deeds. Tumingin sa akin si Ate Santos at dahan-dahang tumango. "Handa na bang lahat, Mrs. Dalisay?" Tanong ng abogado sa isang galang ngunit seryosong boses. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa malaking mansyon kung saan nakikita ko sa malayo sa bintana ng silid kainan ang mga anino ni Gideon, Doña Pilar at Yvette na nagtatawanan pa rin at nagsasaya. "Handang-handa na, Ate Santos," sagot ko sa kanya. "Pumasok na tayo sa loob at ipakita sa kanila kung sino talaga ang tunay na may-ari ng bahay na ito." Habang naglalakad ako pabalik patungo sa pintuan ng mansyon kasama si Ate Raymond Santos at ang dalawang kinatawan mula sa Registry of Deeds, naririnig ko pa rin ang mahinang tugtog ng musika at ang tawanan mula sa loob ng silid kainan. Sa loob ng bahay na yon, akala ni Gideon, Doña Pilar at Yvette ay tapos na ang lahat. Akala nila ay matagumpay nilang napaalis ang babaeng itinuturing nilang walang kwenta at walang laban. Kung nakikita ko lamang ang kaganapan sa loob sa sandaling ito, tiyak kong nakatayo si Gideon habang hawak ang isang bote ng mamahaling sampan. Isinalansan niya ang dalawang baso at ibinuhos ang alak para kay Yvette na nakasandal sa kanyang balikat habang hawak ang singsing ng aking ina. Si Doña Pilar naman ay malamang na nakasandal sa kanyang paboritong upuan, humihinga ng malalim, at nagpapasalamat sa Diyos ng kanilang pamilya dahil sa wakas ay nawala na ang isang Dalisay sa kanilang tahanan para sa bagong simula ng ating pamilya. Tiyak kong sinasabi ni Gideon sa kanila sa mga sandaling ito. Wala nang makikisawsaw sa ari-arian ng mga Alcantara. Napangiti ako ng malamig habang humahakbang ako sa mga baktang bato patungo sa beranda. Ang lakas ng loob ni Gideon na magsalita tungkol sa ari-arian ng pamilya Alcantara, gayong ang lalaking yon ang mismong humukay ng libingan ng sarili nilang yaman. Nabalik ang aking alaala 3 taon noong nakalilipas. Tila pa bumabalik sa aking paningin ang gabi. Kung kailan lumuhod sa harap ko si Gideon sa mismong silid na ito, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa matinding takot. 3 taon na ang nakararaan pumasok si Gideon sa isang underground casino sa Tagaytay. Dahil sa kanyang labis na pagmamayabang at kagustuhang magpakita ng yaman sa kanyang mga kaibigan sa negosyo, natalo siya ng igit sa 10 milyong piso sa loob lamang ng isang gabi. Hindi lang pera ng negosyo ang naisugal niya nung gabing iyon. Isinangla rin niya sa isang kilalang loan shark ang titulo ng ancestral mansion ng mga Alcantara, nang walang kaalam-alam si Doña Pilar. Nalala ko pa ang boses ni Gideon nung gabing iyon. Basang-basa siya ng pawis nang inig ang mga kamay at halos hindi makahinga habang nakahawak sa aking mga tuhod. "Mira, tulungan mo ako." Pabulong niyang pagmamakaawa sa akin noon habang umiiyak na parang bata. "Papatayin ako ng mga tao ni Don Hector kapag hindi ko nabayaran ang 10 milyon bukas ng hapon. Kukunin nila ang bahay. Malalaman ni Mami. Masasira ang pangalan ng mga Alcantara. Pakiusap, Mira, ikaw lang ang makakatulton sa akin." Noong gabing iyon, tiningnan ko si Gideon nang may matinding awa at kaputan. Ang lalaking laging nagpapaalala sa akin na ako ay isang mahirap lamang, mula sa lalawigan ay nakaluhod, na yun sa paanan ko, nagmamakaawa na iligtas ang kanyang buhay at ang pangalan ng kanyang pamilya. Mayroon akong isang ari-arian noon, isang malaking lupain sa Laguna na ipinamana sa akin ng aking yumaon na ina bago siya pumatay. Iyon ang huling alaala at huling kayamanan ng aking pamilya na itinago ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. Nang gabing yon, gumawa ako ng isang desisyon na nagpabago sa aking buhay. Hindi ko ibinigay ang pera kay Gideon ng ganun na lamang. Pumunta ako kay Ate Raymond Santos kinabukasan.
Ibinenta ko ang lupain sa Laguna sa loob lamang ng 24 na oras sa mas mababang halaga upang makuha agad ang cash. Ngunit bago ko ibinigay ang 10 milyon kay Don Hector para mabawi ang isinanglang titulo ng mansyon, pinapirma ko si Gideon ng isang dokumento. Naalala ko pa kung paano pumasok si Gideon sa opisina ng abogado noong araw na yon. Ang kanyang mga mata ay pusa sa takot dahil sa mga pagbabanta ng mga loan shark. Nang ilapag ni Ate Santos ang mga papel sa kanyang harap kahit hindi man lang binasa ni Gideon ang bawat pahina. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang makuha ang check para maibayad sa kanyang utang at mailigtas ang kanyang balat. "Pirmahan mo rito, Gideon," sabi ko sa kanya noon sa isang kalmadong boses. "Ito ang kasunduan na babayaran ko ang buong utang mo at babawiin ko ang titulo ng bahay mula kay Don Hector." Oo, kahit ano, Mira." Mabilis ning sagot habang mabilis na isinusulat ang kanyang pangalan sa bawat pahina ng kasunduan. "Salamat, Mira. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huwag mo lang sasabihin ito kay Mami." Ang hindi binasa ni Gideon sa dokumentong iyon ay ang pangunahing probisyon. Dahil ako ang nagbayad ng buong halaga ng kanyang utang gamit ang aking sariling ari-arian na hiwalay sa aming conjugal property. At bilang kapalit ng hindi ko paghahabla sa kanya ng estafa, buong puso at legal niyang inililipat ang buong pagmamay-ari ng ancestral mansion at ng lupang tinitirikan nito sa aking pangalan, si Mirasol Dalisay. Ang dokumentong yon ay hindi lamang isang promissory note. Ito ay isang deeded transfer of property and waiver of absolute ownership. Inirehistro at isinailalim ito ni Ate Santos sa proseso ng Registry of Deeds, habang ang orihinal na TCT ng bahay ay opisyal na pinalitan at inilabas sa ilalim ng aking pangalan. Sa loob ng 3 taon itinatago ko ang katotohanan ito. Pinanood ko si Gideon na magpatuloy sa kanyang pagiging mayabang. Pinanood ko si Doña Pilar na patuloy akong tratuhin na parang isang alila na nakikitira lamang sa kanilang ancestral home. Pinanood ko silang dalawa na mag-ipon ng galit at puot laban sa akin habang ako ay tahimik na naghihintay sa tamang panahon. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang mahinang ubo ni Ate Santos sa aking tabi. "Nasa pintuan na tayo, Mrs. Dalisay?" mahinahong sabi ng abogado. "Nasa akin ang lahat ng dokumento. Kasama rin natin sina Mr. Rojas at Mr. Cruz mula sa Land Registration Authority upang magpatunay sa legalidad ng inyong titulo." Tumingin ako sa malaking pinto na gawa sa mahogany. Ang pintong yon nakatutupad pa lamang nilang isara sa aking mukha, 10 minuto ang nakalilipas. "Ate Santos?" sabi ko habang inayos ko ang panyo sa aking leeg. "Pakiusap, kumatok ka ng malakas. Gusto kong marinig nila ang pagdating ng kanilang katapusan." Lumapit si Ate Santos sa pintuan. Inangat niya ang mabigat na hawakan na gawa sa tanso at ibinagsak ito ng 3 beses sa pintuan. Ang bawat pagtama ng tanso sa kahoy ay lumika ng isang malakas at pang-atungal na tunog na umalingaw-ngaw sa buong nakatagong bakuran ng mansyon. Sa loob ng bahay, biglang tumigil ang tugtog ng musika. Ang mga boses ni Gideon at Yvette na nagtatawanan ay biglang naputol. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi na humahaplos sa aking mukha. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang mainit na apoy ng tagumpay na nagsimulang mag-alab. Ang perang ibinayad ko 3 taon na ang nakararaan upang iligtas si Gideon, ay ang mismong perang gagamitin ko ngayon upang bawiin ang aking buhay at ang aking karangalan. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos na papalapit sa pinto mula sa loob. Ang boses ni Gideon ay muling umalingaw, ang aupuno ng galit at pagkainip. "Sino ba yan sa gitna ng gabi?" sigaw ni Gideon habang binubuksan ang trangka ng pinto. Sinabi ko na ang ayaw namin mapadistorbo. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumitaw si Gideon na hawak pa rin ang kanyang baso ng sampan habang sa likod niya ay nakatayo si Yvette na nakataas ang kilay at si Doña Pilar na nakatitig ng masama. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, ang galit sa mukha ni Gideon ay biglang napalitan ng matinding pagtataka at gulat. Nakatayo ako sa gitna ng beranda, nakasandig sa tabi ng abogado at ng mga opisyal ng pamahalaan habang may isang kalmadong ngiti sa aking mga labi.
Magandang gabi uli, Gideon. Malamig kong sabi. Nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo, hindi ako ang kailangang umalis sa bahay na ito, kayo. Ano ang kalokohan nito, Mira? Ang galit na sigaw ni Gideon habang hawak pa rin ang kanyang baso ng alak. Sino ang mga taong ito? Nagdala ka pa ng mga kalaro mo para lang magdrama sa harap ng bahay ko? Lumapit si Doña Pilar mula sa likuran, ang kanyang muka ay puno ng matinding put habang nakatitig sa akin. Mira, ang kapal din naman ng mukha mo ka. Pipirma mo lang ng waiver 10 minuto ang nakalilipas at ngayon ay bumabalik ka rito kasama ang mga matatandang ito. Lumayas ka rito bago ko ipatawag ang pulis para ipakulong ka sa trespassing. Hindi ako natagal sa aking tayuan. Hindi ako natakot sa kanilang mga sigaw. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng foyer, kasunod si Ate Raymond Santos at ang 2 opisyal mula sa Land Registration Authority. Tiningnan ni Ate Santos si Doña Pilar nang may malamig at propesyonal na respeto. Kinuha niya ang kanyang ID mula sa kanyang dibdib at ipinakit ito sa matanda. Magandang gabi po, Doña Pilar Alcantara. Ako po si Attorney Raymond Santos, ang legal counsel ni Mrs. Mirasol Dalisay Alcantara. At ang mga kasama ko po ay sina Mr. Rojas at Mr. Cruz, mga kinatawan mula sa Registry of Deeds ng lalawigan ng Batangas. Kumunot ang noo ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa abogado patungo sa 2 opisyal na nakasuit. Naramdaman ko ang pagbago ng hangin sa loob ng silid. Ang kumpiyansa na meron sila kanina ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Registry of Deeds. Tanong ni Yvette na ngayon ay lumapit sa tabi ni Gideon habang nakahawak sa braso nito. Gideon, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga taga-gobyerno rito? Huwag kang makinig sa kanila, Yvette. Sigaw ni Doña Pilar, pagamat ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Mga bayarang tao lang yan. Ni Mira isang dukha ang pamilya ng babaeng yan. Wala siyang kakayahang kumuha ng totoong abogado o taga-gobyerno. Huminga ng malalim si Ate Santos. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang leather briefcase sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa marbol sa San. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang malaking brown envelope na may opisyal na selyo ng Republika ng Pilipinas. Doña Pilar, Mr. Gideon Alcantara. Panimula ni Ate Santos sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naparito kami ngayong gabi upang magsilbi ng opisyal na Notice of Absolute Ownership at Eviction Order para sa ari-ariang ito, ang Lot 402, Block 12, na kilala bilang Alcantara Ancestral Estate. Ano ang sigaw ni Gideon na halos maibuga ang alak sa kanyang bibig? Anong eviction order? Nababaliw na ba kayo? Ang bahay na ito ay ipinamana sa akin ng lolo ko. Ito ay pagmamay-ari ng mga Alcantara. Iyan ay nung nakaraang 3 taon, Mr. Alcantara. Malamig na tugon ni Ate Santos. Inilabas ng abogado ang isang may kulay na dokumento mula sa envelope, isang orihinal na kopyang nakatatak ng ginto mula sa Registry of Deeds. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa sa tapat mismo ng mukha ni Gideon. Ito ang Transfer Certificate of Title number T88492, pahayag ni Ate Santos. Ang ari-ariang ito ay opisyal at legal na ipatala sa ilalim ng pangalan ng aking kliyente si Mrs. Mirasol Dalisay noong Oktubre 15, 3 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Gideon. Ang kanyang mga mata ay pinalaki habang nakatitig sa pulang tatak sa dokumento. Ang mga daliri niyang hawak ang baso ng alak ay nagsimulang manginig ng matindi. Hindi maaari ito, bulong ni Gideon. Peke yan. Peke ang dokumentong yan. Kailanman ay hindi ko ibinenta ang bahay na ito kay Mira. Wala siyang perang pambili ng bahay na ito. Lumapit ako ng isang hakbang patungo kay Gideon. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mato, ang puno ng takot. Nakalimutan mo na ba, Gideon? Mahinang tanong ko sa kanya. 3 taon na ang nakararaan nung dumating sa bahay na ito ang mga tao ni Don Hector. Nung may hawak silang mga baril at banta na papatayin ka dahil sa 10 milyong utang mo sa sugal. Nawala ng kulay ang mukha ni Gideon. Ang kanyang balat na dating mamula-mula dahil sa alak ay naging kasing puti ng papel. Nung gabing yon,
Nauutal na sabi ni Gideon. Nung gabing iyon, patuloy ko sa isang kalmadong boses. Ipinagbili ko ang tanging lupain na ipinamana sa akin ng aking ina sa Laguna. Ibinayad ko ang 10 milyong piso sa mga loan shark upang hindi ka mapatay at upang hindi makuha ng bangko ang bahay na ito. Ngunit bago ko ibinigay ang tseke, pinapirmahan ko sa iyo ang kasunduan sa harap ng pampublikong notaryo. Inilabas ni Ate Santos ang isa pang dokumento, ang Deed of Absolute Sale and Transfer of Rights, na may lagda ni Gideon sa bawat pahina. Ito ang iyong lagda, Mr. Alcantara, sabi ni Ate Santos, habang itinuturo ang itim na tinta sa ibaba ng pahina. Pinarangalan mo ang kasunduan na, bilang kapalit ng pagbayad ni Mrs. Dalisay sa iyong utang, sa sugal isinusuko mo ang lahat ng iyong karapatan at pagmamay-ari sa mansyong ito sa kanya. Ang dokumentong ito ay legal notado at nakarehistro sa gobyerno. Gideon? Ang sigaw ni Doña Pilar habang pinalalapit ang kanyang muka sa dokumento. Ano ang ginawa mo, pinirmahan mo ang pagmamay-ari ng bahay natin sa babaeng ito? Mommy, hindi ko alam. Pabulong at nauutal na sagot ni Gideon habang ang mga luha ng takot ay nagsimulang lumabas sa kanyang mga mata. Akala ko promissory note lang yon. Nagmamadali ako nung araw na yon dahil papatayin ako ng mga tao ni Don Hector. Hindi ko binasa ang buong dokumento. Tanga, ang sigaw ni Doña Pilar habang malakas na itinulak ang balikat ng sarili niyang anak. Pidamigay mo ang bahay ng pamilya natin sa isang dukha? Tumingin si Yvette kay Gideon, ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamayabang ay napalitan ng matinding galit at pagtataka. Dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ni Gideon at humakbang paatras. Gideon, galit na sabi ni Yvette. Sinabi mo sa akin na sayo ang bahay na ito. Sinabi mo sa akin na ako ang magiging reyna ng mansyong ito kapag napaalis mo si Mira. Yvette, makinig ka muna sa akin, pagmamakaawa ni Gideon habang sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang nyantin. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Yvette habang iniiwas ang kanyang kamay. Pinanood ko silang tatlo na nag-aaway sa harap ko. Ang pamilyang Alcantara na dating napakataas ng tingin sa sarili ngayon ay nagkakasiraan at nag-aagawan sa harap ng mga opisyal ng gobyerno. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Huminga ng malalim si Ate Santos at muling dumukot sa kanyang briefcase. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang isang makapal na folder na kulay pula. Ibinagsak niya ito ng malakas sa ibabaw ng mesang marbol. Ang tunog ng folder na tumama sa mesa ay nagpatahimik sa kanilang tatlo. Mr. Gideon Alcantara, malamig na pahayag ni Ate Santos. Ang pagmamay-ari ng bahay na ito ay simula pa lamang. Hawak din namin ang opisyal na audit report mula sa Alcantara Antique Shop para sa nakalipas na 5 taon. Napatigil si Gideon. Ang kanyang bibig ay nabuksan sa matinding gulat. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Gideon sa isang boses na halos hindi marinig. Hawak namin ang mga patunay na gumawa ka ng mga peking resibo, nagpalsipi ka ng lagda ni Mrs. Dalisay at naglipat ng higit sa 15 milyong piso mula sa kaba ng negosyo patungo sa mga personal na account ni na Miss Yvette Salcedo at sa mga underground casino, patuloy ni Ate Santos. Mayroon kaming court order para sa immediate freeze ng lahat ng inyong bank accounts at probisyon para sa malversation of funds. Sa matinding gulat at takot na bitawan ni Gideon ang hawak niyang baso ng sampan. Ang kristal na baso ay bumagsak sa hard na sahig na marbol at nabasag sa daan-daang maliliit na piraso habang ang pulang alak ay kumalat sa sahig na parang dugo. Ang pulang alak na kumalat sa puting sahig na marbol ay parang isang malaking mansa sa kasaysayan ng pamilya Alcantara. Nakatitig doon si Gideon habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa matinding takot. 15 milyon? Ang nauutal na tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang boses na dating puno ng kapangyarihan ay naging paos at mahina. Tumingin siya sa kanyang anak na parang nakakita ng isang taong hindi niya kilala. Gideon, ano ang ibig sabihin nito? Paano mo nagagawang kumuha ng pera sa negosyo natin? Tumingin ako kay Ate Santos at tumango.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pulang folder at inilabas ang isang kapal ng mga bank statement audit report at mga peking resibo na may pulang marka ng pagsusuri. Doña Pilar, sa loob ng nakalipas na 5 taon, si Mrs. Mirasol Dalisay ang nagpapatakbo at nagkumpuni ng mga antigong gamit sa Alcantara Antique Shop, paliwanag ni Ate Santos sa isang malinaw at walang emosyong boses. Dahil sa kanyang pagsusumikap, kumikita ang negosyo ng milyon-milyong piso taon-taon. Ngunit bilang pangulo ng kumpanya, si Mr. Gideon Alcantara ang may hawak ng opisyal na check at bank account. Inabot ni Ate Santos ang ilang piraso ng papel kay Doña Pilar. Dito nyo makikita, patuloy ng abogado. Buwan-buwan ay nagwi-withdraw si Mr. Alcantara ng 500,000 hanggang 1,000,000 piso. Upang itago ito sa bookkeeping ni Mrs. Dalisay, ginagaya niya ang lagda ng kanyang aswa sa mga voucher at gumagawa siya ng mga peking invoice ng mga piktisyos na antigong gamit. At saan napunta ang perang iyon? Tanong ni Doña Pilar habang ang kanyang mga mata ay pumatak sa mga pangalang nakasulat sa bank transfer receipts. Sa 3 magkakaibang account, sagot ni Ate Santos habang itinuturo ang mga linya ng numero. Ang kalahati ay napunta sa mga underground casino sa Tagaytay at Parañaque para sa utang sa sugal ni Mr. Alcantara. At ang natitirang kalahati higit sa 7 milyong piso ay direktang pumasok sa personal bank account ni Miss Yvette Salcedo. Napatigil ang buong silid. Mabilis na tumingin si Doña Pilar kay Yvette. Ang matanda ay tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang buhay dahil sa matinding gulat at puot. 7 milyon! Ang sigaw ni Doña Pilar habang ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ibinigay mo ang 7 milyong piso ng negosyo natin sa babaeng ito? Mami, hindi. Magpapaliwanag ako. Pabulong na subok ni Gideon, ngunit bago pa siya makatapos sa kanyang pagsasalita, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang mukha. Ang tulog ng kamay ni Doña Pilar na tumama sa pisingi ni Gideon ay umalingaw-ngaw sa buong foyer. Napahawak si Gideon sa kanyang pisingi habang ang kanyang ulo ay napalingon sa gilid dahil sa lakas ng tama. Inutil! Ang sigaw ng matanda habang ang kanyang mga luha ng galit ay nagsimulang pumatak sa kanyang pait na mukha. Pinagkatiwalaan kita. Ipinagmalaki kita sa buong lipunan bilang isang Alcantara. At ngayon, itinapon mo ang lahat na mayroon tayo para lang sa isang cheap na babae? Mommy, sigaw ni Gideon habang nakahawak pa rin sa kanyang mukha. Samantala, napansin ko ang dahan-dahang paggalaw ni Yvette sa gilid. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto at sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang kanyang mamahaling designer bag at dahan-dahan siyang humahakbang paatras upang makatakas at makapagtago sa itaas kung saan nakatago ang kanyang mga alahas. Saan ka pupunta, Miss Salcedo? Malamig kong tanong habang nakatitig sa kanya. Napatigil si Yvette sa kanyang paghakbang. Tumingin siya sa akin nang may matinding galit at takot sa kanyang mga mata. Wala kang pakialam sa akin. Galit na sigaw ni Yvette habang pinalalakas ang kanyang boses upang itago ang panginginig nito. Hindi ako Alcantara. Wala akong kinalaman sa mga utang nyo at sa bahay na ito, aalis na ako rito. Hindi ka pa pwedeng umalis, Miss Salcedo? Seryosong sabi ni Ate Santos. Ang 7 milyong piso na pumasok sa iyong account ay itinuturing na proceeds of a crime, mga pera, ang nanggaling sa estafa at falsification of commercial documents. Ang iyong mga account ay kasama sa frozen bank accounts order mula sa korte. At ang lahat ng alahas o ari-arian na binili gamit ang pera yon ay subject to asset forfeiture. Nawala ng kulay ang mukha ni Yvette. Ang kanyang matapang na hitsura ay tuluyang nawala na palitan ng matinding takot ng isang taong napatunayang nagnakaw. Mga sinungaling kayo, sigaw ni Yvette habang tinitingnan si Gideon. Gideon, magsalita ka. Sinabi mo sa akin na pera mo yon. Sinabi mo na legal ang lahat ng ibinibigay mo sa akin. Ngunit si Gideon ay nakaluhod na ngayon sa sahig na kahawak sa kanyang ulo at hindi na pwedeng makapagsalita dahil sa matinding kahihiyan at takot. Ang lalaking kanina lang ay nagmamayabang sa harap ng hapagkainan ay naging isang kaawa-awang nilalang na duwag at walang lakas. Tumingin ako sa kanila
habang nakatayo ako ng may buong dignidad. Sa loob ng 30 taon ako ang ginawa nilag alila. Ako ang pinaratangan nilang walang pakinabang. Ngunit ngayon, ang sarili nilang mga kasakiman at kasalanan ang naglagay sa kanila sa impyernong ito. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan ni Doña Pilar at Yvette, naririnig ko ang mabilis na paghinto ng isa pang sasakyan sa labas ng beranda. Bumukas muli ang malaking pinto na gawa sa mahogany. 2 lalaking nakasermo na uniforme ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group CIDG, ang pumasok sa loob ng foyer, kasama ang isang piskal na may hawak na opisyal na warrant of arrest. Tumingin ang piskal sa aming grupo bago pumatak ang kanyang tingin kay Gideon na nakaluhod pa rin sa sahig. "Sino sa inyo si Mr. Gideon Alcantara?" Seryosong tanong ng piskal. Dahan-dahang inangat ni Gideon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatitig sa mga unipormadong pulis. Ako po," pabulong na sagot ni Gideon. Lumapit ang isang pulis sa kanya at inilabas ang isang pares ng makinang na Kongso 8 mula sa kanyang belt. "Mr. Gideon Alcantara, Ina, resto ka namin sa ilalim ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 14 para sa mga kasong syndicated estafa, falsification of public and commercial documents at violation of the Anti-Money Laundering Act," pahayag ng pulis sa isang malakas na boses. "May karapatan kang manahimik. Ang anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte." "Gideon," ang huling sigaw ni Doña Pilar bago siya napahawak sa kanyang dibdib dahil sa matinding paninikip ng paghinga. Nang ilagay ng pulis ang malamig na tiyumpo ng bakal sa mga kamay ni Gideon, lumapit ang pulis upang itayo siya. Tumingin si Gideon sa akin, ang kanyang mga mata ay naging basang-basa sa luha habang nagmamakaawa. "Mira, pakiusap," pabulong niyang pagmamakaawa habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Mira, asawa mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako." Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking muka. "Namatay na ang aswa ko, 3 taon na ang nakararaan, Gideon," malamig kong sagot sa kanya. "At ang taong nakatayo sa harap mo ngayon ay ang may-ari ng bahay na ito." 1 linggo ang nakalipas matapos ang gabing yon sa mansyon ng mga Alcantara. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng isang simpleng bahay kubo na may halong semento sa lalawigan ng Batangas. Ang lumang bahay na itinayo ng aking yumao na ina nung ako ay bata pa. Dito ako pinalaki ng aking ina, sa gitna ng kahirapan, ngunit puno ng pagmamahal at dignidad. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng sariwang hangin at ang mabango na samyo ng mga bulaklak ng sampagwita na itinanim ng aking ina sa paligid ng bakuran ay pumasok sa aking dibdib. Sa loob ng 30 taon na nakatira ako sa malaking mansyon ng mga Alcantara, hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong uri ng kapayapaan. Sa malaking bahay na yon, ang bawat sulok ay puno ng takot sigawan, at ang malamig na tingin ng mga taong itinuturing akong hindi nababagay sa kanila. Ngunit dito sa maliit na bahay na ito na may lumang bubong na yero, naramdaman ko sa wakas na ako ay malaya. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinagmamasdan ang mga dahon ng sampagita na ginagalaw ng hangin. Dahan-dahan kong ininom ang tsaa, naramdaman ang init nito na gumagapang sa aking lalamunan pababa sa aking dibdib. Nabalik lamang ang aking pansin nang marinig ko ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa aming makipot na daanan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at 2 tao ang mabilis na bumaba. Ang aking 2 anak, si Marco, na 30 taong gulang na at isang civil engineer, at si Leah, na 27 taong gulang at isang nakapasa na architect. "Ma!" ang sigaw ni Leah habang mabilis na tumatakbo patungo sa beranda. Ang kanyang mga mata ay puno ng alalahanin at luha. Nang makalapit siya, mabilis niya akong niyat sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang kanyang mabigat na paghinga sa aking balikat. Kasunod niyang lumapit si Marco na agad ding yumakap sa aming dalawa habang pinalilibutan ako ng kanyang malalaking braso. "Mamaayos ka lang ba?" tanong ni Marco habang tinitingnan ang aking mukha. "Nabalitaan namin ang lahat mula kay Ate Santos.
Patawarin mo kami kung wala kami sa tabi mo nung gabing yon. Napangiti ako ng mahinhin habang hinahawakan ang mga mukha ng aking mga anak. Sila ang dalawang dahilan kung bakit ako nagtiis sa loob ng 30 taon. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko kahit gaano kasakit ang mga salita ni Doña Pilar at ang mga pagtataksil ni Gideon. Maayos lang ako mga anak, mahinang sagot ko. Huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga ay nareto na kayo. Umupo kami sa lumang munting mesa na gawa sa kawayan sa beranda. Tiningnan ako ni Lia nang may matinding paghanga at awa sa kanyang mga mata. Ma, sabi ni Lia habang hinahawakan ang aking kamay. Nalaman namin ang ginawa ni Papa at ng babaeng yon. At ang ginawa ni Lola Pilar sa'yo? Magalit na galit kami. Hindi namin kailanman mapapatawad si Papa sa ginawa niya sa'yo. Matagal nga naming napapansin ang pagmamaltrato nila sa'yo noong mga bata pa kami. Ngunit, palagi mo kaming pinoprotektahan at pinapatahimik. Opo, Ma. Dagdag ni Marco habang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Nang mabalitaan namin na ipinaglaban mo ang bahay at ang iyong karangalan, napaiyak ako sa tuwa. Napatunayan mo sa kanila na hindi kanila pwedeng tapak-tapakan lang. Kahit kailan, hindi ka naging mababang tao gaya ng sinasabi ni Lola. Naramdaman ko ang init na mga luha na dahan-dahang lumabas sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o dalamhati. Ito ay luha ng kagalakan. Dahil ang dalawang taong pinag-alayan ko ng aking buhay ay nakikita at pinahahalagahan ng aking sakripisyo. Ang mahalaga sa akin, sabi ko sa kanila habang pinupunasan ng aking mga mata, ay lumaki kayong mabubuting tao. Hindi ko ginawa ito para sa galit o sa paghihigante. Ginawa ko ito dahil ayon kong mamatay na naniniwalang wala akong halaga. Gusto kong makita niyo na ang inyong ina ay may sariling dignidad. At mayroon ka nun, Ma? Higit pa sa sinamang Alcantara. Seryosong sagot ni Marco. Sa loob ng ilang oras, nagkwentuhan kami sa beranda. Ipinagluto ako ni Lia ng paborito kong sopas, habang inayos naman ni Marco ang sira-sirang bakod ng kubo. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilyang hindi nakabatay sa yaman, sa pangalan ng angkan, o sa malalaking mansyon, kundi sa tunay na pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Ngunit ang tahimik at payapang hapon na yon ay mabilis na naputol. Nang mag-alas 5 ng hapon, habang nagtatawanan kami sa mesa, biglang tumunog ang aking telepono na nakatago sa loob ng bag. Tiningnan ko ang screen ng telepono. Ang pangalan ni Ate Raymond Santos ang lumitaw. Mabilis kong sinagot ang tawag at inilagay ang telepono sa aking tainga. Ate Santos? Tanong ko. Mrs. Dalisay, may emergency tayo. Ang mabilis at seryosong boses ng abogado sa kabilang linya. Kagagaling ko lang sa korte para sa arraignment ni Gideon. Nakapagpiyansa ang kanyang pamilya sa tulong ng ilang malalayang kamag-anak upang pansamantalang makalabas si Gideon. Kumunot ang aking no. Nakabasag sila ng piyansa. Oh, Mrs. Dalisay, patuloy ni Ate Santos. Ngunit hindi yon ang pinakamalaking problema. Nakatanggap ako ng tawag mula sa ating confidential informant sa Alcantara Antique Shop. Si Yvette Salcedo. Pumasok siya sa bodega ng shop sa gitna ng hapon na ito, kasama ang 2 tauhan ng isang kilalang illegal fencing syndicate. Napatayo ako mula sa aking upuan. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay muling nagbalik sa aking mga daliri. Ano ang ginagawa nila sa bodega? Tanong ko. Kinuha nila ang pinakamahahalagang antigong gamit, mga siglo-siglong gawa sa porselana at mga inlaid cabinet na ikaw mismo ang nagkumpuni sa loob ng 10 taon, sagot ni Ate Santos. Isinasakay na nila ito sa isang malaking closed van na yon upang ibenta sa mga illegal na kolektor bago pa maipatupad ng korte ang buong sequestration ng negosyo. Tumingin ako sa bakuran, kung saan nakatayo ang na mga bulaklak ng sampagwita. Ang amoy nito ay tila ba nagbigay sa akin ng panibagong lakas at linaw ng pag-iisip? Ate Santos! Malamig at matatag kong sabi. Huwag mang hahayaang makalabas ang van na yan sa lalawigan. Papunta na ako dyan kasama ang mga anak ko. Mabilis na minaneho ni Marco ang kanyang sasakyan patungo sa lalawigan ng Batangas,
kung saan matatagpuan ang pangunahing bodega ng Alcantara Antique Shop. Sa tabi ko ay nakatayo si Leah na patuloy na tumitingin sa kanyang telpon no habang nakikipag-ugnayan sa opisina ni Ati Santos. Nang makarating kami sa bakuran ng bodega gabi na. Ang lugar ay napapalibutan ng matataas na pader na gawa sa semento at sa gitna ng malawak na bakuran ay nakaparada ang isang malaking closed van na kulay puti. Ang mga pinto ng van ay nakabukas at dalawang lalaking nakasando at may mga tattoo sa braso ang mabilis na nagbubuhat ng mga mabilis at mabibigat na kahoy na kahunpatong o sa loob ng sasakyan. Sa tabi ng van nakatayo si Yvette. Nakasuot siya ng isang maitim na jacket, may hawak na flashlight sa isang kamay at may hawak na makapal na listahan sa kabila. Bilis-bilisan niyo dyan? Ang galit at maikling sigaw ni Yvette sa mga kargador. Iyakay niyo na ang 2 inlaid cabinet na yon. Kapag dumating ang mga tao ng korte, wala na tayong makukuha kahit isa. Ngunit bago pa maiangat ng mga kargador ang huling kahon, isang matandang boses ang umalingaw na mula sa gilid ng bodega. Yvette, lumingon si Yvette sa kadiliman ng bakuran. Lumitaw si Doña Pilar nakasuot ng lumang duster na damit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng matinding pagod at luha. Lumapit ang matanda kay Yvette, hawak-hawak ang kanyang 2 kamay sa isang paraan ng pagmamakaawa na hindi ko kailanman naisip na magagawa ng isang Alcantara. Yvette, pakiusap! Ang pagmamakaawa ni Doña Pilar habang pumapatak ang kanyang mga luha. Ibibenta mo ba ang mga antigong yon? Pakiusap, ibigay mo sa akin ang kalahati ng pera. Kailangan natin ng pera para sa pambayad sa bagong abogado ni Gideon. Nasa kulungan pa rin ang anak ko at nanginginig sa takot. Tiningnan ni Yvette si Doña Pilar mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pag-ayaw at dumi. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ng matanda mula sa kanyang braso. Pera para kay Gideon! Ang panlalamig na tawa ni Yvette na umalingaw-ngaw sa bakuran. Nababaliw ka na ba, matanda sa? Tingin mo ba ay mag-aaksaya pa ako ng pera para sa isang lalaking walang kwenta at wala ng pera? Napatigil si Doña Pilar. Ang kanyang bibig ay nabuksan sa matinding gulat. Anong sinasabi mo? Mahal ka ni Gideon. Ipinagpalit niya si Mira para sa iyo? Dahil tanga ang anak mo, ang sigaw ni Yvette sa mukha ng matanda. Akala ko ay mayaman ang pamilya niyo. Akala ko ay tunay na aristokrata kayo. Yun pala, baon kayo sa utang at ang mismong bahay niyo ay pagmamay-ari na ng dukhang asawa niya. Ginamit ko lang ang anak mo para sa pera at sa mga alahas na ibinibigay niya sa akin. Malandi ka! Ang galit na sigaw ni Doña Pilar habang sinusubukang itaas ang kanyang kamay upang sampalin si Yvette. Ngunit mabilis na hinawakan ni Yvette ang wrist ng matanda at malakas iton itinulak pa atras. Napaupo si Doña Pilar sa magaspang na lupang may mga bato at dumi sa bakuran habang ang kanyang duster ay nadumihan ng alikabok. Huwag mo akong mahawakan, matandang nabulok na. Galit na sabi ni Yvette habang inaayos ang kanyang jacket. Umalis ka na rito bago ko pa ipakaladkad ang katawan mo sa mga kargador ko. Walang aalis sa lugar na ito. Ang isang malakas na boses na umalingaw-ngaw mula sa pinto ng bakuran. Bumukas ang malaking gate ng bodega. Pumasok ang 2 sasakyan ng pulis na may mga bukas na ilaw na nagpalitaw sa buong bakuran ng maliwanag na kulay pula at asul. Kasunod nito ay pumasok sina Marco Lee Ati, Raymond Santos at ako. Napatigil ang mga kargador. Ibinaba nila ang hawak nilang kahon sa lupa. Si Yvette ay napahawak sa kanyang panga sa matinding takot habang nakatitig sa aming grupo, partikular na sa akin na nakatayo nang may buong katatagan sa gitna ng liwanag. Mira? Ang gulat na bulong ni Yvette. Lumapit si Ati Santos kasamang isang sheriff ng korte at 2 unipormadong pulis. Miss Yvette Salcedo, pahayag ng sheriff habang ipinapakita ang isang opisyal na dokumento. Naparito kami upang isilbi ang warrant of seizure and attachment para sa lahat ng ari-arian sa loob ng bodegang ito. Ang mga antigong gamit na sinusubukan mong ibenta ay opisyal na nakatala sa ilalim ng pagmamay-ari ni Mrs. Mirasol Dalisay at kasama sa forfeiture ng korte para sa kasong fraud. Hindi maari ito?
Sigaw ni Yvette habang tinitingnan ang mga pulis. Kinuha ko lang ang mga gamit na ibinigay sa akin ni Gideon. Akin ang mga ito. Ang mga gamit na yan, ang malamig kong pagsasalita habang humahakbang ako patungo sa kanya. Ay ako ang nagkumpuni gamit ang sarili kong mga kamay. Bawat gintong ukit at bawat piraso ng porselana sa loob ng mga kahong yan ay hawak ang aking pawis at dugo, habang ikaw ay nagsasaya gamit ang perang nagnakaw kay Gideon. Lumapit si Marco at binuksan ang isa sa mga kahon na nasa sahig. Sa loob nito ay nakabalot sa tela ang isang napakahalagang antigong gawa sa porselana mula sa ika-18 siglo, ang pinakamahalagang koleksyon ng shop na nagkakahalaga ng igit sa 5 milyong piso. "Huli ka sa umakto, Miss Salcedo," sabi ng pulis habang inilalabas ang Kongso 8. "Inaresto ka rin para sa kasong theft, illegal fencing, ng mga nakaw na ari-arian at assault laban sa isang matanda." "Bitawan niyo ako." Ang sigaw ni Yvette habang pumapalag at umiiyak sa galit nang ilagay ng pulis ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay. Gideon, tulungan mo ako, Mira. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isinusumpa kita. Pinanood ko si Yvette habang itinutulak siya ng mga pulis patungo sa loob ng sasakyan ng pulisya. Ang kanyang mga mamahaling damit ay nagusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga luha ng galit ay kumalat sa kanyang mukha. Nang makaalis ang sasakyan ng pulis, tumingin ako sa sahig ng bakuran. Doon nakaupo pa rin si Doña Pilar sa alikabok at dumi. Ang matandang dating napakataas ng tingin sa sarili, ang matandang tumawag sa akin na isang basahan sa loob ng 30 taon ay nakayuko ngayon sa lupa, umiiyak ng tahimik habang hawak ang kanyang mga tuhod na nanginginig. Lumapit si Lia sa matanda at dahan-dahan itong tinulungang tumayo. Tumingin sa akin si Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan, takot at dalamhati. "Mira," ang mahinang bulong ni Doña Pilar sa isang boses na halos hindi marinig. "Mira, pait sa akin ang ginawa nila. Nawala na ang lahat sa amin." Tiningnan ko siya nang walang kaunting galit o paghihiganti sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang malamig na katotohanan ng buhay. "Doña Pilar," mahinang sabi ko sa kanya, "hindi ako ang kumuha ng lahat sa inyo. Ang sarili niyo mismong pride at kasakiman ang nag-alis ng lahat sa inyong pamilya." Huminga ako ng malalim at tumalikod. Sa likod ko narinig ko ang mahinang paghagulol ng matanda sa gitna ng malamig at madilim na gabi sa bodega. Pagkaraan ng 3 araw mula nang maaresto si Yvette sa bodega, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay naging mas mabigat kaysa kailanman. Nakatupo si Doña Pilar sa malaking upi ang gawa sa mahalagang kahoy sa gitna ng malawak na silid tanggapan. Ang matanda ay nakasuot pa rin ng kanyang paboritong ternong damit na kulay ginto. Ngunit ang damit ay maluwag na sa kanyang payat na katawan at ang kanyang muka ay nawala na ng dating ningning. Hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang lumang landline na telepono. Isa-isa niyang pinipindot ang mga numero ng kanyang mga tinuturi na kaibigan. Sa mataas na lipunan ng Batangas at Maynila, ang mga taong nakakasama niya sa mga charity ball tea party at mga eksklusibong club noong mayaman pa ang pamilya Alcantara. "Hello, Doña Consuelo?" Ang pabulong at nauutal na boses ni Doña Pilar sa telepono. "Ako ito, si Pilar. Pakiusap, kailangan ko ng tulong mo. Si Gideon ay nasa kulungan pa rin at kailangan namin ng pambayad sa bael. At ang bahay namin ay..." Ngunit bago pa siya makatapos, narinig niya ang malamig na boses ng babae sa kabilang linya. "Pilar, pakiusap, huwag ka nang tumawag sa numerong ito." Sagot ng kanyang tinuturing na kaibigan. "Nabalitaan na ng buong lipunan ang ginawa ng anak mo. Ang kaso ng fraud at ang pagkakasangkot sa illegal na negosyo. Ayaw naming madamay ang pangalan ng aming pamilya sa iskandalo nyo. Pasensya ka na." Narinig ni Doña Pilar ang tunog ng pagputol ng linya. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang ibinababa ang telepono sa lalagyan nito. Sumubok siya muli. Tumawag siya sa kanyang malayong pinsan, sa kanyang dating kumare sa simbahan at sa dating kasosyo ng kanyang asawa sa negosyo. Ngunit bawat isa sa kanila ay pareho ang ibinigay na sagot, malamig na pagtangi
pag-iwas, o direktang pagbaba ng telepono habang siya ay nagsasalita pa lamang. Sa sandaling yon, naintindihan ni Doña Pilar ang isang napakasakit na katotohanan, ang respeto at pagkakaibigan na tinamasa niya sa loob ng 50 taon ay hindi para sa kanya bilang tao. Ito ay para lamang sa yaman sa pangalan ng Alcantara at sa malaking mansyon na kasalukuyan niyang kinatatayon. At ngayon, nawala na ang lahat ng yon, wala ni isa sa kanila ang gustong humawak sa kanyang kamay. Nabalik ang kanyang pansin nang marinig niya ang malakas na pagket ng mga sapatos mula sa labas ng beranda. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang sheriff ng korte kasama ang 3 lalaking nagbubuhat ng mga kahon at seal tape, kasunod si Ate Raymond Santos at ako. Mabilis na tumayo si Doña Pilar mula sa kanyang upuan bagamat halos mawalan siya ng balanse dahil sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa bahay ko? Ang sigaw ng matanda sa isang boses na sinusubukang maging matapang ngunit halatang puno ng takot. Ito ay bahay ng mga Alcantara. Hindi kayo pwedeng basta-basta pumasok dito. Lumapit si Ate Santos at inilabas ang huling opisyal na dokumento mula sa korte, ang Final Notice to Vacate and Writ of Possession. Doña Pilar Alcantara, pahayag ng sheriff sa isang seryosong boses. Lumalabas sa utos ng Regional Trial Court na ang 24 na oras na paluget para sa paglisan sa ari-ariyang ito ay opisyal ng lagwakas na yung 2:00 ng tanghali. Ang ari-ariyang ito ay ganap ng nasa ilalim ng kontrol at pagmamay-ari ni Mrs. Mirasol Dalisay. Hindi! Ang sigaw ni Doña Pilar habang tumatakbo patungo sa malaking hagdanan na gawa sa nara. Niyakap niya ang carved wood na hawakan ng hagdanan nang napakahigpit na parang doon nakatali ang natitira niyang buhay. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Dito ako tumanda, dito namatay ang asawa ko. Ang bahay na ito ay para sa pamilya Alcantara. Hindi ako papayag na makuha ito ng isang dukhang tulad ni Mira. Doña Pilar! Ang mahinang boses ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Ngunit sa ilalim ng galit na yon ay nakikita ko ang isang natatakot na matanda na nawala ng lahat ng kanyang hawak sa buhay. Gusto mo ba talagang makita ng buong kapitbahayan na kaladkaring ka ng mga pulis palabas ng pinto na ito? Tanong ko sa kanya sa isang kalmadong boses. Gusto mo ba na ang huling larawan ng pamilya Alcantara sa mga pahayagan ay ang larawan mo na inilalabas sa kalsada habang nakakapit sa gate? Napatigil si Doña Pilar. Ang kanyang mga kamay na nakayakap sa hawakan ng hagdanan ay dahan-dahang lumuwag. Mira! Ang nauutal na bulong ng matanda. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit napakasama ng puso mo? Napanghiti ako ng bahagya. Isang ngiti na puno ng pait at matinding awa. Napasama ng puso ko? Tanong ko. Doña Pilar, sa loob ng 30 taon ako ang nagluto ng pagkain mo. Ako ang nag-alaga sa iyo nung hindi ka makalakad dahil sa stroke. Ako ang nagtiis sa bawat pambabastos mo sa pamilya ko, kahit kailan hindi ako nagpakita ng kasamaan sa inyo. Huminga ako ng malalim at itinuro ang paligid ng malaking silid. Ngunit kayo ni Gideon, patuloy ko, tinrato niyo akong parang basahan. Kinuha niyo ang lahat ng mayaron ako, pati ang huling pamana ng aking ina, at itinapon niyo ako sa kalsada nang walang kaanting awa. Ang nangyayari sa inyo ngayon ay hindi ko gawa. Ito ay ang sarili niyo mismo mga gawa na bumabalik sa inyo. Niyuko ni Doña Pilar ang kanyang ulo. Ang kanyang matigas na spine ay dahan-dahang nabaluktot at ang kanyang mga balikat ay nanginginig, habang ang malalakas na paghagulhol ay lumabas sa kanyang dibdib. Lumapit ako at inilapag ang isang maliit na envelope sa mesang nasa kanyang tabi. Ano ito? Tanong ng matanda habang nakatitig sa envelope sa gitna ng kanyang mga luha. Iyan ay ang susi at kasunduan sa pag-upa ng isang maliit at malinis na apartment sa probinsya. Sagot ko. Hindi ko gustong makita kang natutulog sa kalsada, Doña Pilar. Binayaran ko ang upa ng apartment na yan para sa 2 taon mula sa sarili kong pera. May sapat na silid doon, para sa'yo at para sa isang kasambahay na mag-aalaga sa'yo. Napatitig si Doña Pilar sa akin sa matinding gulat.
Ang matandang tumawag sa akin na mahirap at walang kwenta sa loob ng 30 taon ay nakatitig ngayon sa babaeng nagbibigay sa kanya ng tirahan kapag ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak ay tumalikod na sa kanya. Bakit? Ang nauutal na tanong ni Doña Pilar. Bakit mo pa ako binibigyan ng bahay matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dahil hindi ako tulad mo, malamig kong sagot. Hindi ko kailangan tapakan ng ibang tao para maramdaman kong mataas ako. Kumuha ka lang ng mga personal mong damit. Ang sasakyan para maghatid sa'yo sa apartment ay naghihintay na sa labas. Dahan-dahan kong tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Sa likod ko, narinig ko ang dahan-dahang pagkuha ni Doña Pilar sa envelope sa mesa. Ang tunog ng kanyang paghagulhol at ang pang-ininig ng kanyang mga daliri habang binubuksan ang papel ay naging huling alingaw-gaw ng kanyang pride na tuluyang nadurog sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatayo ako sa loob ng pribadong silid-pulungan sa opisina ni Ate Raymond Santos sa lungsod ng Lipa. Ang silid ay tahimik, may malaking bintana na nakatapat sa mga puno sa labas at ang amoy ng kape at mga lumang papel ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabasag nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Gideon. Kung nakita ko siya 3 buwan na nakalipas, na nakasuot mamahalin ang sapatos at may kasamang mas batang babae ang lalaking nakatayo sa harap ko. Ngayon ay tila isang bayang pinalayas sa sariling lupain. Ang kanyang shirt na kulay bughaw ay gusot-gusot at may mga mansa ng pawis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may mga puting hibla na hindi ko napansin noon. At ang kanyang mga mata ay pusa at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim. Ang pamilya ng kanyang malayang kamag-anak na nagbayad ng kanyang piyansa ay mabilis ding umalis matapos nilang mabalitaan ang buong laki ng kasong iligal na pagpasipika at magnanakaw sa negosyo. Ngayon si Gideon ay pansamantalang nakalabas ng kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit wala siya examining, pera, walang bahay, at walang kahit isang taong gustong tumulong sa kanya. Nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa matinding pait na makita ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan na naging ganito kahina at kaba. Mira! Ang pabulong na boses ni Gideon. Ang kanyang boses ay garalgal ng inig at puno ng matinding pagmamakaawa. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa akin. Bago pa ako makapagsalita o makagalaw, biglang lumuhod si Gideon sa sahig sa harap ko. Ang magaspang na tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inabot niya ang dulo ng aking palda gamit ang kanyang 2 nanginginig na kamay, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang pisingi. Mira, pakiusap. Ang hagulo ni Gideon habang nakatitig sa akin mula sa ibaba. Patawarin mo ako, nagmamakaawa ako sa iyo, Mira. I-withdraw mo ang mga kaso laban sa akin, pakiusap. Huwag mo akong ipakulong. Tiningnan ko siya mula sa aking tayuan. Nananatili akong nakatayo nang matuwid ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking tabi habang ang aking mukha ay nananatiling kalmado. Tayo ka riyon, Gideon. Malamig kong utos sa kanya. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng abogado. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Ang sigaw ni Gideon habang mas pinalalakas ang kanyang hawak sa aking damit. Patawarin mo ako sa ginawa ko kay Yvette na silaw lang ako. Mira, niloko niya ako. Ginamit niya lang ako para sa pera. Ngayon, naintindihan ko na ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Ikaw lang ang tanging babae na nag-alaga sa akin at sa pamilya ko. Napangiti ako ng bahagya. Isang ngiti ng matinding kapaitan. Niloko ka niya? Tanong ko sa kanya. Gideon, hindi ka niloko ni Yvette. Ginawa mo ang lahat na yon dahil sa sarili mong kasakiman at pride. Ipinagpalit mo ang 30 taon ng aming pagsasama para sa isang babaeng nakilala mo sa bar. Ipinagpalit mo ang sarili mong pamilya para sa sarili mong kasayahan. Nagsisi na ako, Mira. Ang pagmamakaawa ng lalaki habang pilit na kinukuha ang aking mga kamay. 30 taon tayong nagsama, may 2 tayong anak.
Isipin mo ang mga anak natin, Mira. Anong sasabihin ng mga tao kapag ang ama nila ay nakuulong sa bilangguan? Inalis ko ng mabilis at matatag ang aking kamay mula sa kanyang hawak. Ang lakas ng aking pagbawi ay nagpagirong sa kanyang katawan sa sahig. Huwag mong gagamitin ang mga anak natin para iligtas ang sarili mo. Malamig at matatag kong sabi sa kanya. Nung itinapon mo ako sa kalsada na may 50,000 piso lang sa aking bulsa, naisip po ba ang mga anak natin? Nung itinabi mo si Yvette sa hapagkainan kung saan kumakain ang mga anak natin nung bata pa sila, naisip mo ba ang dignidad nila? Napatigil si Gideon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ngunit wala siyang mahanap na salita upang sumagot. Ang mga anak mo, patuloy ko habang nakatitig sa kanya, ay nakatayo sa tabi ko. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipaglaban ang aking sarili. Hindi sila nahihiya sa akin, Gideon. Nahihiya sila sa'yo dahil naging isang duwag at magnanakaw ka na tatay. Dahan-dahang lumapit si Ate Santos mula sa gilid ng mesa at inilapag ang isang opisyal na sulat mula sa Regional Trial Court sa harap ni Gideon. Mr. Alcantara, seryosong pahayag ng abogado. Ito ang opisyal na Notice of Arraignment and Pre-Trial Order para sa iyong mga kasong syndicated estafa at falsification of public documents. Ang ebidensya laban sa iyo ay kumpleto at airtight. Ang maximum penalty para sa mga kasong ito ay 12 hanggang 20 taon na pagkabilanggo. Nawala ng kulay ang mukha ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay pinalaki habang nakatitig sa papel sa sahig. 12 taon, ang pabulong na gulat ni Gideon. Mira, mamatay ako sa loob ng kulungan. Pakiusap. Ibigay mo man lang sa akin ang kalahati ng negosyo o kahit ang maliit na bahay sa probinsya. Huwag mo akong iwan na walang-wala. Tiningnan ko si Gideon sa huling pagkakataon. Sa loob ng 30 taon, inisip ko na ang lalaking ito ang aking mundo. Inisip ko na kapag nawala siya sa akin, mawawala ng sasay ang aking buhay. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya ngayon, isang lalaking lumuluhod sa sahig, umiiyak dahil sa sarili niyang takot at hindi dahil sa tunay na pagsisisi. Naintindihan ko na ang pagmamahal na mayroon ako para sa kanya ay matagal nang namatay. Ang perang nakuha ko mula sa bahay at sa negosyo. Sabi ko sa kanya sa isang kalmadong boses. Ay gagamitin ko upang magtayo ng isang foundation para sa mga kababaihang tulad ko, mga babaeng ginipit ni loko at pinalayas ng kanilang mga asawa nang walang laban. Ang bawat sentimo na pinalabas mo sa negosyo ay gagamitin ko upang iligtas ang iba pang kababaihan. Mira, wag, ang sigaw ni Gideon habang sinusubok ang gumapang patungo sa aking mga paa. Ngunit tumalikod na ako. Nagsimula akong maglakad patungo sa pinto ng silid-pulungan. Ang bawat hakbang ko ay mabilis matatag at walang kaanting pag-aalinlangan. Sa likod ko, narinig ko ang malakas na paghagulol ni Gideon, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa na umalingaw-ngaw sa buong opisina ng abogado, habang ang pinto ay dahan-dahang nagsasara sa pagitan namin. Nang makalabas ako sa gusali, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking mukha. Huminga ako ng malalim, naramdaman ng sariwang hangin na pumasok sa aking mga baga. Ang kwento ng aking pagiging dusa bilang asawa ni Gideon Alcantara ay opisyal ng nagwakas. At ngayon, ang kwento ng aking sariling buhay ay magsisimula pa lamang. Isang buwan nang nakalipas matapos ang huling pagkikita namin ni Gideon sa opisina ng abogado. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng malaking sand ng Alcantara Ancestral Mansion. Ang lugar na dating puno ng mga mamahaling muebles malalaking salamin at ang mga ingay ng pamilya Alcantara ay halos walang laman na ngayon. Ang mga pader na gawa sa lumang kahoy ay malinis at ang sikat ng araw sa hapon ay pumasok sa malalaking bintana na nagbibigay ng liwanag sa buong silid na dating madilim at malamig. Wala na si Doña Pilar sa bahay na ito. Ligtas at tahimik na siyang nakatira sa maliit na apartment sa probinsya kasama ang isang kasambahay na binabayaran ko buwan-buwan. Wala na rin si Gideon. Kasalukuyan siyang nasa loob ng provincial jail
habang ginaganap ang kanyang paglilitis sa kasong syndicated estafa kung saan ang ebidensya laban sa kanya ay hindi na maikakaila. Si Yvette naman ay humaharap sa hiwalay na kasong kriminal at pagnanakaw. Sa loob ng 30 taon, inisip ko na ang bahay na ito ay isang simbolo ng kapangyarihan na kailanman ay hindi ko mamahalin. Ngunit ngayong nakatayo ako rito bilang nag-iisang legal na may-ari, naintindihan ko na ang isang bahay ay hindi masama ang mga taong nakatira lamang sa loob nito, ang nagbibigay ng pait o tamis sa kapaligiran. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Pumasok si Ate Raymond Santos kasama ang 2 kinatawan mula sa Heritage Preservation Society ng Pilipinas at ang aking 2 anak na sina Marco at Leah. Magandang hapon, Mrs. Dalisay. Ang bati ni Ate Santos sa akin nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Handa na ang mga dokumento para sa pagbebenta ng pangunahing gusali ng mansyon. Tumingin ako sa kinatawan ng Heritage Society. Mrs. Dalisay, sabi ng isa sa mga opisyal habang hawak ang folder ng kontrata. Gusto naming magpasalamat sa inyo dahil pinili nyo kaming pagbentahan ng makasaysayang bahay na ito. Sisiguraduhin namin na ang panlabas na estruktura ng mansyon ay gagamitin bilang isang pampublikong museo para sa sining at kasaysayan ng Batangas at hindi ito gigibain. Napangiti ako ng buong puso. Yun ang dahilan kung bakit ayaw kong ibenta ang bahay na ito sa mga komersyal na developer na gustong magtayo ng mga mall o gusali. Gusto kong ang bahay na ito na naging saksi sa 30 taon ng aking paghihirap ay maging isang lugar ng edukasyon at sining para sa mga susunod na henerasyon. Lumapit si Leah sa akin at inabot ang bolpen. Dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa ibaba ng Deed of Absolute Sale. Sa pagkakataong ito, habang pumipirma ako, wala akong naramdamang takot o sakit. Ang bawat letra ng aking pangalan ay parang isang patunay ng aking muling pagsilang bilang isang malayang babae. At paano naman po ang natitirang lupain sa likod ng mansyon, Mrs. Dalisay? Tanong ng opisyal ng Heritage Society matapos kong pirmahan ang papel. Tumingin ako sa malaking pintuan sa likod ng sun na patungo sa malawak na bakuran. Ang kalahati ng lupain sa likod, paliwanag ko sa kanila sa isang kalmadong boses, ay hindi kasama sa ibinebenta. Isesegregate yon sa ilalim ng pangalan ng Mirasol Foundation. Lumapit si Marco sa akin at inakbayan ang aking balikat. Ang pera na nakuha natin mula sa pagbenta ng pangunahing mansyon at sa mga na-recover na ari-arian mula kay Yvette ay gagamitin para sa pagpapatayo ng training center at livelihood center para sa mga kababaihan. Abalang-abala na po ang mga contractor sa paggawa ng plano para sa center, ma. Dagdag ni Leah habang ipinapakita ang kanyang iPad na may mga blueprint ng bagong gusali. Magkakaroon doon ng sewing workshop, antique restoration studio at legal support office para sa mga kababaihang naging biktima ng financial abuse at domestic violence. Naramdaman ko ang matinding init sa aking dibdib. Ang perang nanggaling sa kasakiman ni Gideon at sa pagmamayabang ni Doña Pilar ay magiging tulay na ngayon upang iligtas ang daan-daang babae na tulad ko nung araw, mga babaeng walang boses, walang pera at walang pangarap dahil sa takot sa kanilang mga pamilya. Naglakad ako patungo sa likod ng bakuran. Lumabas ako sa pintuan at humakbang sa makapal na damo patungo sa dulo ng lupa kung saan nakatayo ang isang lumang puno ng sampagwita. Ito ang mismong puno na itinanim ng aking yumao na ina nung unang taon ng aking kasal kay Gideon. Noon mga araw na umiiyak ako sa gabi dahil sa sinyok ni Doña Pilar, dito ako pumupunta sa gitna ng kadiliman. Dito ako lumuluhod sa ilalim ng punong ito, humihinga ng mabangong samyo ng mga puting bulaklak at pinaalalahanan ng aking sarili na ako ay anak ng isang mabuting ina at may sariling halaga. Lumapit ako sa puno at dahan-dahang hinawakan ang magaspang na balat nito. Ang mga puting bulaklak ng sampagwita ay bungsod na yon dahil sa tag-ulan. Ang amoy nito ay napakatamis at napakaganda na tila ba ang kaluluwa ng aking ina ay nakatayo sa aking tabi, nakangiti at nagmamagaling sa akin. "Inay!" pabulong kong sabi habang nakatitig sa mga bulaklak.
Nagawa ko na po, hindi ko hinayaan na tapakan nila ang pangalang ibinigay mo sa akin. Nabawi ko na ang aking buhay. Isang kalmadong hangin ang dumaan sa bakuran na nagpalaglag sa ilang maliliit na puting petal ng sampagwita sa aking mga palad. Nabalik ang aking pansin nang marinig ko ang mga boses mula sa harap ng bakuran. Bumukas ang bagong gate ng Mirasol Foundation. Pumasok ang unang grupo ng mga kababaihan, mga babaeng may hawak na maliliit na maleta. Ang ilan ay may kasamang mga bata, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at takot. Ngunit may kaanting pag-asa sa kanilang mga mata. Sila ang mga unang residente ng Mirasol Foundation, mga babaeng pinalayas at ginipit ng kanilang mga asawa na pumunta rito upang humingi ng proteksyon, pagsasanay sa trabaho at panibagong simula. Lumapit si Leah sa akin. Manarito na sila. Naghihintay sila sa iyo. Tumingin ako sa aking mga kamay na hawak ang mga bulaklak ng sampagita. Dahan-dahan kong isinarado ang aking palad upang hawakan ang mga ito ng may pagmamahal. Inayos ko ang aking damit, itinaas ang aking baba at nagsimulang maglakad patungo sa mga kababaihan. Wala na ang Mirasol Dalisay na umiiyak sa gilid ng silid kainan ng mga alkantara. Wala na ang babaeng nagtitiis sa bawat pambabastos kapalit ng tirahan at pagkain. Ang nakatayo ngayon sa harap ng mga taong ito ay isang babaeng malaya may sariling yaman at may kakayahang magbigay ng liwanag sa iba. Nang makalapit ako sa grupo ng mga kababaihan, tiningnan ko sila ng may buong pagmamahal. Magandang araw sa inyong lahat, sabi ko sa kanila sa isang boses na puno ng init at katatagan. Tuloy kayo sa inyong bagong bahay. Dito, walang sinuman ang makakatapak sa inyong dignidad. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa ibabaw ng entablado sa malawak na bakuran ng bagong tayong Mirasol Foundation Building. Ang gusali ay may 2 palapag gawa sa puting semento at may malalaking bintanang salamin na nakatapat sa aming berdeng bakuran. Sa paligid ng entablado ay nakalinya ang daan-daang tao, mga mamamahayag, mga kinatawa ng pamahalaan, ang aming mga kapwa-residente at ang aking 2 anak na sina Marco at Leah na nakatayo sa harap na linya na may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Sa likod ng entablado ay nakasulat sa malalaking gintong titik ang pangalan ng aming pasilidad, Mirasol Foundation and Restoration Center for Women. Tumingin ako sa libu-libong bulaklak ng sampagita na pinaliligiran ang buong lugar. Ang amoy nito sa umaga ay napakatamis na tila ba ang buong kalikasan ay nagdiriwang sa araw na ito. Hawak ko ang mikropono sa aking kamay. Bago ako magsalita, huminga ako ng malalim at tiningnan ang mga muka ng mga kababaihang nakaupo sa harap. Sila ang mga babaeng dumating sa amin buwan na ang nakararaan na puno ng takot at luha, mga babaeng pinalayas, ginipit sa pera at tinapakan ang dignidad ng kanilang sariling mga pamilya. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay may panibagong liwanag, nakasuot ng malinis na uniforme at hawak ang mga sertipiko ng pagtatapos sa aming mga livelihood program sa antique restoration at entrepreneurship. Mga kasama at mga kaibigan, panimula ko sa isang malinaw at matatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. 30 taon ng aking buhay ang ginugol ko sa loob ng isang malaking mansyon. Sa loob ng 30 taon na yon, pinaniwala ako ng ibang tao na ako ay walang halaga dahil wala akong sariling yaman o mataas na pangalan sa lipunan. Napatigil ako ng bahagya. Nakita ko ang pagtango ng ilang kababaihan sa harap habang ang ilan ay dahan-dahan na nagpunas ng kanilang mga luha. Natutunan ko sa pinakamaitim na kabanata ng aking buhay, patuloy ko, na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakikita sa laki ng kanyang bahay, sa mamahaling alahas na kanyang suot, o sa ganda ng kanyang pangalan sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang ating dignidad, ang ating kakayaha, hang tumayo sa sarili nating mga paa, at ang lakas ng ating loob na sabihing sapat na kapag sinusubukan ng iba na tapakan ang ating pagkatao. Gumalakpak ng malakas ang buong madla. Nakita ko si Marco na nagpupunas ng kanyang mata, habang si Leah ay buong pusong pumapalakpak para sa akin. Ang Mirasol Foundation, pahayag ko habang itinuturo ang gusali sa aking likuran, ay hindi itinayo para sa paghihiganti.
Itinayo ito upang maging isang kanlungan kung saan ang bawat babaeng nasaktan ay makakahanap ng lakas upang mabuo muli ang kanyang sarili. Dito ituturo natin sa bawat isa na walang sinuman sa atin ang kailanman ay dapat magmakaawa para sa pagmamahal o para sa sarili nating dignidad. Nang matapos ang aking talumpati, ang buong bakuran ay napuno ng malakas at matagal na palakpakan. Lumapit sina Marco at Leah sa entablado at niyakap ako ng napakahigpit. "Ipinagmamalaki ka namin, Ma," bulong ni Marco sa aking tainga. "Napakagaling mo." Sa hapon na yon, matapos ang opisyal na ribbon-cutting ceremony, naglakad ako ng nag-iisa patungo sa dulo ng bakuran kung saan nakatayo ang aming lumang puno ng sampagwita. Nakatanggap ako ng balita mula kay Ate Santos mayong umaga. Si Gideon ay opisyal ng nahatulan ng korte ng 12 taong pagkabilanggo para sa kasong estafa at falsification of documents. Wala siyang pera para mag-apela at ang pamilya ng kanyang mga kamag-anak ay tuluyan ng tumalikod sa kanya. Si Yvette naman ay kasalukuyan naglilingkod sa kanyang parusa sa correctional facility. Si Doña Pilar ay nananatiling nakatira sa kanyang maliit na apartment sa probinsya, tahimik at malayo sa mataas na lipunang dating ipinagmamayabang niya. Wala akong naramdamang galit sa aking dibdib para sa kanila. Ang natitira na lamang ay ang malalim na kapayapaan ng isang taong nakawala sa isang mahabang panaginip. Inabot ko ang isang bukas na bulaklak ng sampagita mula sa mababang sanga ng puno. Dahan-dahan ko itong inilagay sa aking palad at inilapit sa aking ilong upang amuyin ang matamis nitong samyo. Tumingin ako sa kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa ufok na nagpapakita ng magagandang kulay ng kulay kahel at ginto sa buong Batangas. Inisip nila na sa pagtatapon sa akin sa kalsada na may 50,000 piso lang sa aking bulsa, ay sisirain nila ang aking buhay. Ngunit hindi nila naintindihan na ang isang punong may malalalim na ugat sa dignidad at katotohanan ay hindi kailanman mabubuwal ng kahit anong bagyo. Huminga ako ng malalim pikit ang aking mga mata at hinayaan ang malamig na hangin ng hapon na humaplos sa aking mukha. Ako si Mirasol Dalisay. At sa wakas, ako ay ganap ng malaya. Ang amoy ng bulaklak ng sampagwita ay patuloy na humahaplos sa hangin ng hapon na tila nagpapaalala sa atin na pagkatapos ng pinakamaitim na gabi, ang liwanag ng bagong umaga ay laging darating. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito sa buhay ni Mirasol. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, madalas kong naiisip ang sandali kung kailan pinalaya si Mira sa mansyon na may 50,000 piso lamang sa kanyang bulsa habang dahan-dahan niyang itinatakip ang mga susi sa mesa ng may buong dignidad. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa akin kung gaano katatag ang puso ng isang babaeng marunong magmahal sa kanyang sariling karangalan. Sa buhay natin minsan ay nakararanas tayo ng matinding kawalan ng katarungan mula sa mga taong pinag-alayan natin ng ating kabataan at pagmamahal. Ngunit tulad ng puno ng sampagwita na itinanim ng ina ni Mira, ang ating tunay na halaga ay hindi nanggagaling sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao, kundi sa kung paano natin pinoprotektahan ang ating sariling dignidad at kakayahang tumayo sa sarili nating mga paa. Huwag kailanman isiko ang inyong sariling buhay o kapayapaan ng isip para lamang sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mirasol noong gabing iyon, magagawa niyo rin kaya ang patawarin ang inyong sarili at magsimula muli ng may buong katatagan. Saan po kayo nakikinig sa mga sandaling ito? At ano ang pinakamalalim na aral na inyong nakuha sa ating kwento ngayong araw? Pakiusap po ay ibahagi ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa ating comment section sa ibaba. Huwag niyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang magbigay ng pag-asa sa iba. May kapayapaan at pagpapala nawa ang sumainyong lahat saan man kayo naroroon. Pamagat ng kwento, ang bango ng sampagwita sa gitna ng bagyo. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa ating lipunan. Iniaalay para sa lahat ng mga taong dumaan at kasalukuyan dumaranas ng katulad na pagsubok. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katangbuhay
at walang layuning mamula o mang-insulto ng sinuman, ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.